Minsan, ang buhay ng tao ay parang pelikula yan. Ang pelikula, mayroong direktor. At meron ding gaganap na bida at meron ding kontrabida. Subalit, ang lahat ng artikulo niyan ay ang direktor po ang siyang nag-uutos, siya po ang nag-guide. Sa unang pelikula po, makikita po natin ang bida, ang kanyang kabaitan. Makikita po natin ang kanyang pagtitiis, ang pagsasakripisyo, no? Kawawang kawawa siya, inaapi, inalipusta, kahit anong gawin ng kontrabida sa kanya ay binaliwala lang niya. Subalit, darating ang punto na ang bida na naman ay magiging matagumpay, masaya, no? At ang kontrabida naman ay magiging kawawa. Ayun nga po ang artikulo ng movie. Ganyan din po ang sa ating buhay, no? Kung kahit gaano tayo kabuti, kahit gaano tayo kabait, kahit gaano ang ating pamumuhay na matuwid, no? Mabuti, subalit meron pa ring kontrabida sa buhay. Una sa lahat, no? Kahit anong gawa mo na wala kang sinasaktan na tao, wala kang inalipusta, wala kang pinakikialaman, wala kang binabantayan, subalit ikaw ay pakikialaman, sisirain, no? Ikaw ay babantayan, ikaw ay alipustain, no? Ganyan po ang gawa ng kontrabida. Una sa lahat po, kung dito na naman tayo po sa katwiran at kabutihan, ang Diyos po ang siyang banal, ang hari ng katwiran at kabutihan, si Lord Jesus Christ. Kaya nga po, no, ang tao na sumusunod sa kanya ay meron talagang kontrabida, si Satanas. Gagamit si Satanas ng kasangkapan upang ang taong namumuhay ng matuwid at mabuti kagaya ni Job ay pinapayagan ng Diyos na sirain si Job ni Satanas. Ganyan din po ang buhay natin. Subalit wala pong sinumang makakatinag o makakabuwal sa kabutihan, sapagkat ang kabutihan mas makapangyarihan po kaysa gawang kasamaan. Ni kailanman hindi po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Si Satanas manalo kay Lord Jesus Christ, sapagkat si Lord Jesus Christ tunay na Diyos, totoo, buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga po, tuloy-tuloy lang tayo sa pamumuhay na matuwid at mabuti sa pangalan ni Lord Jesus Christ.